Okay, Module 4, the search for Filipino origins. So we have, of course, two different section. The section 1 is Pacto de Sangre, why we were conquered. And for section 2, pre-colonial Philippines, results annotation of Morga. So in this lesson, section 1, Pacto de Sangre, why we were conquered, presents a view of the blood compact between early Spanish conquistadors led by Miguel Lopez de Legazpi and community rulers led by Sicatuna, and its significance to the development of Filipino nationalism. Okay, so dito na tayo, no? So, ano nga ba yung blood compact? Maari, syempre, kaya naman na may idea na dito. Pero, gusto natin lagi na mas maganda or mas detalyado pa, no? Yung explanation with regards to our discussion. So, una sa lahat, nakalagay dito, pacto de sangre, no? And yun nga, blood compact. So, what is a blood compact? Sa Spanish, galing yung pacto de sangre. Maari, ano narinig nyo na yung word na sangre, no? Pero, hindi, doon sa palabas sa GMA dati, may Encantadia. So, sangre, di ba? Yung mga ganun, sangre, kung ano mang karakter doon. Pero maring hindi nyo ganong naabot yung ano na movie. Pero, anyway, hindi, kinonekta ko lang kasi we're talking about the word sangre, di ba? Okay. So, pagka translate natin ito, yung Pacto de Sangre nga, yung sanduguan, and it was an ancient ritual in the Philippines intended to seal a friendship or treaty or to validate an agreement. So, kumbaga, ito ay ritual, ano, or sabihin natin symbolic na way para ipakita ano yung pagkakaibigan, okay, and pagkakasundo ano ng between the two rulers, something like that. Sa Pilipinas, ganun na. Okay. So ngayon, bago tayo dumako sa mismong sabihin na natin na discussion, bigyan muna natin ng background, ano? Okay? So bago tayo dumako dito sa mga nakalagay na details about the Pacto de Sangre. So, meron pala nakalagay na pangalan, Dato si Catuna of Bohol and the Spanish captain, General Miguel Lopez de Legazpi. So, atin munang kunin yung pangalang Captain General Miguel Lopez de Legazpi. So, sino siya? Okay, hindi, bago siya, merong, siyempre, kilala naman natin lahat, ano, si Ferdinand Magellan. Noong 15 something, ano, and noong 1521 siya ay namatay, ano, okay, sa kamay ng mga, kumbaga, tribo, ano, under ni Lapu-Lapu, no? Okay. Now, the thing is, si Ferdinand Magellan, ito, medyo konting pagbabalik tanaw lang para mas maunawaan natin yung ating i-discuss dire-diretso. Okay. So, di ba si Ferdinand Magellan, actually, nasabi ko sa discussion nung nakaraan, para bang himig na sinasabi ko, ay Spaniard siya. Hindi naman siya Spaniard, pero, kumbaga, ay supported siya ng Spanish king, And kumbaga, alyansa na para bang idea is yung kanyang expedition, yung kanyang pagta-travel around the world, something like that is under ng Spanish king, kumbaga sa huling sabihin nating estado ng kanyang buhay. So, ganito kasi yan. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese. Ngayon, siyempre, buhay siya sa Portugal. And skip na natin yung kanyang, siyempre, mga kung ano mang iba pang basic information. So, siya ay isang navigator and explorer who sailed under the flags of both Portugal
and Spain. Una nga, Portugal, yung sariling country na nire-represent niya, no? Noong 1505 to 1513. Given na yon, ano? Kumbaga, nakakuha siya ng suporta mula sa Portuguese king, ano? During that time, noong 1505 hanggang 1513. Pero, anong nangyari is, skip na natin ha. Kumbaga, yung pinaka-main na story na pahuli na, no? So, nagkaroon ng disagreement yung Portuguese king sa kanya. Nag-expedition siya sa Morocco, ano? And which left him with permanent limp, ano? Okay, ibig sabihin talagang, kumbaga, napinsala siya kung nagkaroon niya nga ng sagupaan doon sa Morocco. And, I don't know kung because of that, kaya kung bakit nagkaroon ng disagreement yung Portuguese king para suportahan siya sa pag-explore niya sa ibang mga bansa pa, ano? Okay, parang ganan. And because of that, noong 1517, Magellan went to Spain. So yun na, ano yung pagsisimula. Na si Magellan, Ferdinand Magellan, ay nagpunta ng Spain to try and to try and enlist the Spanish king support for an expedition to reach the Moluccas by sailing westward. So, ganon. So, yung Spanish king, ang kanyang parang pinaka-purpose, kasi, alam nyo kasi, given na yon na pagka nag-explore ka sa iba't ibang mga bansa, during the colonization period is meron kang dahilan, kung bakit ka nag-explore, Alam ba, gusto mo makuha yung part na product doon na, let's say, sa Spice Island, yung spices, mga ganon, and magkaroon ng parang trading, etc. So, something like that, So, the Spanish wanted a share in the valuable spice trade from the Moluccas. Kaya, kumbaga, si Ferdinand Magellan parang, yun nga, sinuportahan siya, Okay, ng Spanish king, Okay? Para yan, lumibot doon, pumunta doon, para uh, in terms of the spice daw, valuable spice, magkaroon ng trade or share or something like that, Okay, mga ganon. But the Portuguese controlled the eastward roads, southern Africa, Pero ganito na lang, para mas madali, At hindi mapahaba yung ating sinasabi. Sabi nga natin, ang idea is, si Ferdinand Magellan is Portuguese, nabuhay sa Portugal, and kumbaga, nire-represent niya una yung Portugal, okay, and supported siya ng Portuguese king sa kanyang paglalayag, and merong parang utos sa kanya na ganito, magpunta ka sa ganyan or what, para may makuha kang, or makuha yung bansa, or may ma-trade na ganito doon, something like that. Pero nagkaroon nga ng disagreement. And, yun nga, nagpunta sa Spain para yun kumuha ng suporta and nakuha niya doon, So, sa kahulihan, syempre, alam naman natin na ang kanyang huling hinantungan, yung ating bansang Pilipinas, and naipakalat or introduce yung Katolisismo sa Pilipinas. Given na yan, And sa kahulihan naman is, gusto niyang parang ang idea is, ang imig ay manakop, okay, sa opinyong bansa. Pero, yun nga, hindi nagtagumpay and namatay siya sa kamay ni Lapu-Lapu. I mean, sa kamay ng grupo ni Lapu-Lapu, not necessarily or hindi direct na si Lapu-Lapu ang pamatay sa kanya. Okay? Something like that. Kasi nung elementary yata, parang ganun yata yung turo eh. Pero hindi ganun na. Hindi si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan, kundi tauhan ni Lapu-Lapu. Okay? Parang ganun. So, anyway, ngayon, diba 1521 yon. After 44 years, something like that, or 40 years, or mga ganun, or 30 years, 30 plus years. Eto na, dito na papasok si
Captain General Miguel Lopez de Legazpi na ipinadala siya ng Spanish King, parang ganun, ano? Or, yeah, something like that, Spanish King, ano? Or yung gobyerno sa Spanish, ano? Or sa Spain pala. So, pinadala si Captain General Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas, ano? During that time. Kaya, noong, ito lang history lang saglit. Noong 1554, ano, ay naglayag na parang 1 year daw, ano, pagkakasabi, based sa history, naglayag si Captain General Miguel Lopez de Legazpi patungong Pilipinas. And, kumbaga sa Samar, ano, okay, yung unang tungo niya, ano, okay. And, actually, ang purpose is magtungo, okay, sa direction ng Mindanao. Pero dahil sa lakas ng hangin, okay, 'di ba? Siyempre, ang gamit nila is parang yun nga barko, ano, ganon. So, kung ano mang itsura ng pagkabarko nun, ano? Okay? Nadala sila sa Visayas. And then, sa pagdala na sila sa Visayas, napatungo sila specifically dun sa Bohol. At doon na ngayon papasok ito. Okay? Na nakatagpo niya si Dato Secatuna sa Bohol. So, ganun pala yung pagkakasunod-sunod. Kaya, noong 1565, nagkaroon ng Pacto de Sangre. Ngayon, una sa lahat, ang layon ng Spanish King ay magtatag ng kolonya at kunin ang kalakarang pampalasa sa bansa. Kaya kung bakit, kumbaga, pumunta doon sa bansa. Okay, something like that. Now, the thing is, dito na tayo para mas diretso na tayo doon sa mismong discussion. Pacto de Sangre. A compact sealed in blood between Dato Secatuna of Bohol and the Spanish Captain General Miguel Lopez de Legazpi to ensure peace and friendship between the two nations that they represented. Una sa lahat, himayin natin yung word na datu. Bagaman given na to. I mean, alam nyo na, di ba, kapag sinabing datu. Pero mas lalaliman pa natin, So, alam nyo kasi, kung ating titingnan yung equivalent ng datu sa kasalukuyang panahon, pwede nating masabi na barangay captain siya. Kumbaga, yung part o yung community, siya yung para, doon sa part ng community sa Bohol, siya yung parang namumuno, Parang ganon. Based sa research kasi, sinasabi na ang datuda kung sa kasalukuyan is barangay captain yung equivalent. Ngayon, sabi nga natin sa paglapag ni Captain General Miguel Lopez de Legazpi, okay, dun sa part ng Visayas, specifically sa Bohol, ay, yun nga, nakatungo niya si Dato Secatuna, na doon siya namumuno. By the way, kumbaga, konting background lamang, si Captain General Miguel Lopez de Legazpi, kumbaga, nasa 500 yung kanyang soldiers. I mean, 500 yung kanyang kasamahan, Biruin, may nakakatakot ang dami-dami, Kaya, nung unang paglapag pa lang niya, doon sa lugar ng Bohol, sa Visayas, ay akma na para bang yung mga tao sa Bohol ay makikipagdigma kasi iniisip, automatic, na kagaya ni Ferdinand Magellan, ay Portuguese to na gustong, kumbaga, unti-unti and then sakupin yung bansa, Something like that. But, the thing is, si Captain General Miguel Lopez de Legazpi ay hindi daw ganon. Kaya, nakalagay dito, Pacto de Sangre, na gusto niya na gawin yung ritual ng original na ritual ng Pilipinas na pagkakasundo ng rulers. Okay? Na blood compact. To ensure peace and friendship between the two nations that they represented. Given na yan, So, nakalagay dito. Okay. According to Aguilar, the blood compact serves as a solemn ritual, an agreement between two equals constituting a pledge of eternal fraternity and alliance. It is a symbolic transfusion that wedded Filipinos to Spanish culture and civilization.
So, una sa lahat, nakalagay dito, agreement between two equals. Given na yan, So, kung ano yung nare-represent mo na community, ikaw bilang leader o ruler, so, ikaw ang hahanap dun sa kabilang leaders, Something like that, para uh, gawin yung blood compact na tinatawag if you want, to ensure peace and friendship or kung ano mang kasunduan yan. Okay. Constituting a pledge of eternal paternity and alliance. Given na yan, And it is a symbolic transfusion that wedded Filipinos to Spanish culture and civilization. Nakalagay dito, symbolic transfusion. Himayin natin. That wedded Filipinos to Spanish culture. Meaning to say, yung kultura sa Europe, specifically sa Spain, yung kultura nila, civilization nila, para bang ma-assimilate ng mga Pilipino. Okay, parang ganun ang idea niyan, Okay, kasi nga, ang idea parang mag-share ng kultura, mga ganon, and yun nga, parang ikwala yung kanilang tauhan doon sa Pilipino. Okay, parang ganun ang idea. Okay? Yung equal lang, yung kay Captain General Miguel Lopez de Legazpi, okay, sa mga native inhabitants. Okay. Now, and as an Asian tradition in the Philippine archipelago, it was usually done by parties who were former enemies and wished to reconcile, or those who wanted to avoid being enemies. In the case of Legazpi and Sikatuna, the Blood Compact was initiated for the second reason. So, ang parang pinaka-purpose part ng ating Pilipinas, Philippine Archipelago, kaya kung bakit ginagawa yung Blood Compact is una, to wish to reconcile. Meaning to say, nagkaroon ng pag-aaway between the two rulers. Limbawa, dalawang dato. Or let's say for example, pwede rin namang dato at saka raha, Parang ganon. Or what, So, pwedeng gawin yan, yung blood compact. For the sake of pakipagkasundo, pakipagbati. Wish to reconcile. That is the first, Okay, na parang masasabi natin reason. Okay? And, or those who wanted to avoid being enemies. I don't know, pwede natin siguro masabi dito sa second reason na since hindi naman magkalaban, si Legazpi, okay, at si Katuna, I mean, hindi pa naman sila magkakilala nung first meet at saka wala naman kung ano mang history, si De Legazpi, okay, noon. Kaya, para bang, ang idea is to avoid being enemies, di ba? Parang ganon, okay? Those who wanted to avoid being enemies. Anyway, next. So, ito na yung parang itsura, na pagkaka-present, illustrate ng Blood Compact, Ito ay, kumbaga, arts ni Juan Luna. Noong 18, if I'm not mistaken, baka magkamali ako, pero siguro, i-correct ko na lang mamaya. 1888 yata, if I'm not mistaken. Okay? So, anyway. So, are, palagay na lang natin na si Datu, si Katuna to. Pagkakatanda ko, nasa 70 plus daw si Datu si Katuna, during that time, ng Blood Compact. Huwag sabihin, siya yung mas matanda. Parehas na silang parang lolo na, Okay? Tapos, ang tawag dito, si Captain General Miguel Lopez de Legazpi, ganun din naman. I mean, nasa 60 plus 65 ba yun? Or what, Basta ganun lang, naglalaro yung edad. Pero mas matanda daw si Datu si Katuna. Ibig sabihin, pwede nating ma-assume na ito si Katuna based sa artwork ni Juan Luna. Kasi kung titingnan natin ng mas malinaw, maputi na yung balbas. Tapos, aring isa, medyo maitim pa. Therefore, kung ating a-analyze, mas matanda to, mas maputi yung balbas. Therefore, si Katuna to, And then, ito siya,
Captain General Miguel Lopez de Legazpi. Alright? So, ganun yon. So, ngayon, at saka pagka nag-obserba tayo ng isang artwork o kung ano man, titingnan natin yung very detail, tiny detail, diba? Katulad na rin, may armor. Are may armor. Diba? Ang una natin makikita pagka mga mananakop soldier, mananakop, which is yun nga, connected na meron silang mga sound soldier. And mga soldier, diba? May mga armor sila. And diba, mga Spaniard ay talagang armored, yung kanilang kasuotan. Katulad ng panahon ni Ferdinand Magellan, nung nakipagsagupa kay Lapu-Lapu na grupo. So, di ba ganon? So, therefore, yun na yun. Ito ay si Captain General Miguel Lopez de Legazpi, then ito si Catuna. Ngayon, hindi pala nakalagay dito yung details, okay, na exact. Nakalagay dito, basahin ko na lang sa ating module, okay, each made a small cut on his arm, okay, and let 2 or 3 drops of blood drip onto a cup of wine, and they both drank from it. Okay, so kumbaga, ganito na lang, simplihan na lang natin. Kumbaga, gamit ang kutsilyo, okay, ang maliit na blade, something like that. Lalaslasin nila yung kanilang kamay na konti lang. Hindi naman totaling las-las na mapuputol na yung sa part ng kamay, sa arms, ganito. Dito sa bahaging ito ang alam ko eh. Okay? Di ba pag yung word na las-las, dito sa may yan. Anyway, lang siya, konti lang. Then, 2 or 3 drops of blood drip into a cup of wine. Ibig sabihin, once na tumulo yung 2 or 3 patak ng dugo, okay, ng magkabilang panig dito sa baso, ay ihahalo siya sa wine. O magkasama na yung dugo nila, then ihahalo sa wine. Then pagkahalo, iinumin nilang parehas. Ganon yun. Ganon yung symbolic na paggawa ng Pacto de Sangre na blood compact. Hindi pala Pacto de Sangre, kundi blood compact to be specific. Okay? So, ganun lang. Anyway, based dun sa ating module, nakalagay dito, the blood compact between Legazpi and si Catuna has often been among the starting points in discussing the history of Spanish colonization in the Philippines. However, minimal interpretation and significance have been attributed to it. Okay, so ganon. So, kagaya nga nabanggit natin kanina dito, okay, based kay Aguilar, it is a symbolic transfusion that wedded Filipinos to Spanish culture and civilization. Okay, sige, next na nga tayo. So, din nakalagay, in an article that appeared in La Solidaridad on September 30, 1889, Marcelo H. del Pilar, by the way, isa lang yung R ng Marcelo, stated that the blood compact was a political treaty. The Philippines and Spain engaged in good faith through their representatives. Ngayon, kung ating babalikan, yung La Solidaridad, ang tawag dito, di ba yan ay yung related dan sa, di ba, newspaper na sinusulatan nila, okay, samahan nila, ng mga ilustrados, na sina Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna, and Jose Rizal, tapos yung mga ganun, So ngayon, based doon sa naisulat ni Marcelo H. del Pilar, sinasabi niya na yung blood compact was a political treaty. So from the word itself, political treaty, pakikipagkasundo, politically, the Philippines and the Spain engaged in good faith through their representative. The treaty, according to Del Pilar, was valid, but subject to the fulfillment of its term.
So, nakalagay dito, fulfillment of each term. Ibig sabihin, para bang idea is may kondisyon na kailangan matapos. O ganito na lang, mas magandang paliwanag. Di ba, pagka sinabi natin fulfillment of each term, para bang may kontrata na talaga na kailangang tapusin. Ibig sabihin, yung Spanish king, ay merong pinag-utos kay Captain General Miguel Lopez de Legazpi, na masunod niya dapat. Parang ganon. So, valid. Kaya nakalagay dyan, valid nga naman yung blood compact, but subject to the fulfillment of its term. Okay? That is, that Spain would annex. Pagka sinabi natin annex, incorporate, or para bang isama or something like that, i-combine, Spain would annex the Philippines. And in return, ibig sabihin para bang makiki-combine yung part ng mga Spaniard dun sa Philippines. Parang ganun ang idea. And in return, the Philippines could be assimilated. I mean, ang point kasi dyan, yung parang palitan ng kultura. So, parang ganun eh. Okay? So, yon. The thing is, the Philippines satisfactorily complied, okay, with such terms. But Spain reduced the Filipino race to an inherent position of inferiority. So, kumbaga, hindi lingid, sabihin natin ganito, kumbaga hindi aware na si Dato si Katuna ay natrikan ni Captain General Miguel Lopez de Legazpi na may hidden agenda na itinuring ang mga Pilipino na inferior sa sarili nilang bansa. Okay? So, maisip natin na siguro, ito na nga yung pagsisimula nung tinatawag nating Spanish colonization dahil ng blood compact na ito. Okay? Based yan sa din, sa ating notes na nakalagay, na dahil sa blood compact, doon yun nagsimula, yung colonization ng Spaniard. Okay? So, yun ang nakalagay kasi. Anyway, yun na nga, Spain reduced the Filipino race to an inherent position of inferiority. Sige, next. So, dito, it was the same point that Andres Bonifacio insisted the blood compact was a valid agreement. Valid naman siya kasi nga, kailangan talaga, kung ibang lahi ka na ruler, na pumunta ka ng ibang bansa, kailangan na may ganong kasunduan. Okay, para iwas sa kung anong issue or what, So, nakalagay dyan, The blood compact was a valid agreement, but si Katuna was misled by the Spaniards in their promise of enlightenment and prosperity. Parang ganun kasi na sinabi ni Captain General Miguel Lopez de Legazpi na mas magkakaroon ng masaganang buhay dahil sa amin kung kumbaga partner kayo. Parang ganun, Yung posisyon na sinasabi ni de Legazpi, So, ganun. So, 'di ba, prosperity, enlightenment, magiging para masagana. So, anyway, yun nga, sabi nga natin, the blood compact also became the reason the Philippines was conquered. Take down notes nyo na, pinaka-idea ng discussion natin dito sa section 1. The blood compact also became the reason the Philippines was conquered. And then, Bonifacio in ang dapat mabatid ng mga Tagalog. What the Tagalog should know. Okay, emphasize that before the Spaniards came, the Filipinos were living in complete abundance and were able to trade with other countries. Kung atin daw titingnan nung panahon una. So, living in complete abundance, masagana talaga,
Okay? And were able to trade with other countries. Pero dahil nga ng Spaniard, so, ganun. Kaya pinaglalaban nila, Tulad nito, ni na Andres Bonifacio yung Pilipinas sa pamamagitan ng revolution. However, the Spaniard deceived si Catona and made him believe that they would treat Filipinos as equals. It was recognizing this deceit that steered nationalism among the Filipinos toward the end of the Spanish rule in the Philippines. Kaya nga, kumbaga, nagkaroon ng kamalayan ng mga Pilipino para, yun nga, buksan, buksan yung kanilang kamalayan na para ipaglaban yung sariling ating bansa, So, yung pagiging dapat makabansa, pagiging makabayan, So, ganun. So, anyway, kung titingnan natin, na may kasunduan, pero may natatagong agenda pala, 'Di ba may mga ganong pagkakataon minsan kahit sa ibang bagay, Okay, alam ba, may kasunduan kayo nung kaibigan mo or what, minsan may mga hidden agenda pala, Hindi, lang, mga simplihan lang bagay, Atin lang i-relate sa totoong buhay. Pero simple lang naman to. Hindi naman to, kung ano man. Halimbawa, ang bait-bait ng kapatid mo, yung pala may hidden agenda na may hihingin pala. Okay? Yung mga ganun. Halimbawa, ikaw yung mas matanda sa kanya. Halimbawa, ikaw yung ate or kuya, Ngayon, biglang nagtaka ka ang bait-bait ng kapatid mo. Yan pala may hidden agenda. Okay? Na meron palang hihingin. Diba? May mga ganun. Ngayon, kinonekta ko lang dito kay si Katona at saka kay Captain General Miguel Lopez de Legazpi, na kunwari, lang, makipagkasundo or something, yung pala may hidden agenda. Okay? Kunyari, ang bait-bait, diba? Okay, may mga ganun, diba? Anyway, so dito nakalagay, historically, the fact of the sangre between Sigatuna and Legazpi was integrated in the founding of Filipino nationhood. It was also the same pacto de sangre that the Ilustrados used in demanding reforms from the Spanish colonial government, a desire for change fueled by what has been called nationalism. Meaning to say, patunay ang nilalayo ng mga Ilustrados, mga enlightened one, na katulad ni Rizal, ni Marcelo H. del Pilar, ni Antonio Luna, etc., Hindi, pero kukunti lang naman sila, So, sila yung mga Ilustrados or enlightened one na gusto nila na magkaroon ng reforma. Ibig sabihin, hayaan nila na, sige, oo, Spanish colonial government. So, tumigil kayo sa bansa, pero kailangan equal yung inyong pamamalakad, something like that. So, ganon. Pagka-reform, yun ang idea. Pero hindi nga gumana eh. Pero, nakatulong din naman syempre naman, malaking tulong yung ganoon, yung idea ng reform na nagbunsod sa revolusyon na talagang sa pilitan na, paglaban, Okay? Mano-mano na, War talaga. Sa pamamalakad ni Andres Bonifacio. Anyway, dito, significance. Ito na yung parang pinaka-summary na nakalagay, This Sikatona Legazpi Blood Compact is considered as the first treaty of friendship between two different races, religions, cultures, and civilization. It was a treaty of friendship based on respect and equality. Pero, ironic, Okay, na nakalagay dyan, equality, respect, pero hindi naman nangyari. Okay? Kasi nga, kumbaga nag-tridor si Captain General, Captain General Miguel Lopez de Legazpi, kaya Dato si Katuna. So, anyway, this sanduguan serve as a solemn ritual and agreement between the two nations. Given na yan, and the starting point in discussing the Spanish colonization. Alright. So, actually, yun lang ang discussion natin sa section 1. Pero dadako tayo kagad sa section 2. Siyempre naman.